Welcome sa isa na naman nating edisyon ng ating toy review. This time we feature the G1 Constructicons Devastator. Okay, so basically madali lang naman i-assemble ito in the sense na kung kabisado mo yung kabisado mo pa yung nasa manual na nandoon sa packaging. Give you some background with this toy here. Nabili ko siya sa Grand Central for just 120 pesos. Actually, mahal pa nga yun eh. Rare itong toy na to. Bihirang-bihira ito. Pero kung gusto mo nang medyo makatipid ka, bili ka sa bibili ka talaga dun sa Divisoria. Particularly sa Tutuban Mall or 168. Ngayon, napaka-sensitive na itong toy na to kasi konting mali mo lang dito, merong makakalas na part. And in a way, pag nabuo mo naman tong laruan na to, it's all worth it naman. So yan, binubuo na natin isa-isa. And isa pa napansin ko dito sa sa Devastator, ito lang combiner na 6 ang members, while the other is 5 members lang, katulad ng Combaticons, ganon. Okay, so now we assemble the actual Devastator now. So yan, inuna muna natin yung torso kasi hindi natin mabubuo yung ibang parts pag hindi natin inuna yung torso. Then we proceed now with the lower part here. Okay, hindi, mahirap siyang i-assemble And anyways, as I've mentioned, kailangan kabisado mo yung manual. Ayan, natanggal ko ng kaibigan. Ganun nga sabi ko kanina, kailangan kabisado mo yung manual. Kasi kung hindi mo kabisado yung manual, hindi mo talaga mabubuo itong si Devastator in less than a minute. So basically, kailangan medyo familiar ka doon. Ako kasi medyo nakakalimutan ko na yan yung manual ng Devastator na to. Nandoon niya sa packaging actually, although China made ito, I would consider this as a rare toy. Wala kang mabibili pa nito sa mga malls katulad ng SM. So kadalasan ng mga source nito is yung mga tinatawag nating rare source. Okay, so right now we assemble the head part here. Medyo challenging nga talaga ito. Tingnan mo, yan, which is okay, medyo kailangan ikabit mo yung ulo. Yan, ikabit mo yung ganyan ng ulo. Then ito, ikakabit mo siya dito. Yan, ikakabit mo siya dyan. Yan, medyo nabubuo-buo na natin yung upper part nya. Then next part naman nito is yung kamay. Something interesting about here is that talaga namang kuha niya yung nasa cartoons, nga lang hindi naman ito die-cast, unlike yung mga ibang unlike yung mga unang release talaga na bakal. G1, so this one, although G1 siya, hindi naman siya totally die-cast. Okay, some challenges here. Yan, etong right arm, ito yung medyo mahirap-hirap ikabit kasi talagang isushoot mo siyang pag ganyan. Mahirap siya, talagang mahirap siya, mahirap siya. Yan, dahan-dahan ka dyan, medyo matyaga ka sa pagkakabit niya. And yan, hindi pa tapos yan, meron pa yung bidibdib. Kapit mong ganyan. And yan, there we go, meron na tayong Devastator. Actually, kung medyo matyaga-tyaga ka pa, makakabili ka rin ng mas malalaking scale na ito. Palagay ko, subukan mo maghanap sa Green Hills. Kung wala, sa 168 or Tutuban, pwede rin sa St. Francis Square. This concludes our toy review of the G1 Devastator Constructicons. Hope you like it.